Mga tol, merong inanunsyo ang China na ngayon ay nakatutok ang buong mundo dyan. Sabi nga rito, the world is watching in shock as China announces a major breakthrough. Meron na naman silang achievement na narating, mga tol. Meron na naman silang bagong nagawa. Ano tong tinatawag nilang bagong nagawa na to? Ito yung tinatawag nilang triple nuclear strike. Alam naman natin mga kapatid, ang isang missile pag tumama, isang sabugan lang yan. Ito nuclear to Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo. Sa isang tira, tatlo mga kapatid. Ano yun? Paano nangyayari yun mga tol? Ito aalamin natin. Dahil ngayon, maraming mga bansa, syempre mga kapatid, lalong-lalo na ang US, nakatutok ngayon sa development ng military ng China. At napapaisip ngayon sila paano natin tatapatan itong mga ganitong uri ng mga teknolohiya na ngayon ay nadidiscover nitong China. Kaya nga sabi rito, the world is watching. No, nakatutok ngayon ang buong mundo dito sa panibagong nadiskubre o natuklasan ng China. So alamin din natin mga kapatid kung ano tong triple nuclear strike na to at na-test na rin nila, no? Panoorin natin. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. The world is watching in shock as China announces a major breakthrough in military technology. Something called triple nuclear strike. Triple nuclear strike. Diba nakakita na tayo mga tol ng mga nuclear test? Pag sumabog yun talagang malakas. Diba? Isang bumibilog yun Parang ano yun parang Super Bowl ni Frieza at saka ni Goku. Parang ganun yun, bumibilog. Mushroom clouds yung nagiging itsura nun mga tol. Pero isang banat lang yun. Eto mga tol, tatlo. Sa isang tira, tatlo ang epekto mga tol. Yan ang ating aalamin. Now this new development could completely change the way wars are fought and make the US and its allies rethink their own strategies. But what exactly is it and why China unveils triple nuclear strike shocking the world? Why is it so dangerous? Let's break it down in simple terms. China's triple nuclear strike, well, it is designed to destroy the toughest underground enemy bases and bunkers. Now imagine a bomb that doesn't just hit once, but strikes the same spot multiple times, each hit precisely calculated to wipe out deeply hidden targets. Diba? Halimbawa na lang mga tol, isipin natin, imaginein mo kung ano yung ginawa dati ng US dito sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Diba? Naghulog sila doon ng yun yung pinakaunang nuclear yung atomic bomb na yun. Naghulog sila, diba? Ang sabog, wipe out yung lugar na yun mga tol. Diba? Imagine mo yung isang tira na yun, tatlong ulit mga kapatid, no? Hindi lang underground, siguro pati underground, mga bunker, kasama na yun, pati nasa ibabaw at saka pati siguro yung lumilipad. Hindi natin alam mga tol kung ano pa kaya nun kasi triple time daw Triple times triple nuclear strike, sabing ganun. Now some military installations are so heavily fortified that even the largest conventional bomb cannot destroy them completely. This particular technology ensures that nothing is left intact, making it almost impossible for the enemy to survive or rebuild. Kasi tingnan nyo halimbawa na lang yung hinulog ng US doon sa Iran, 'di ba? Para tirahin yung mga bunker nung Iran, yung mga underground facilities ng Iran. Diba kung titignan mo sa ibabaw parang wala Sa ilalim, sabi sira daw yung ilalim nun. Kasi tumutusok yun, bumabaon talaga yun up to 300 meters daw tapos dun sasabog. Pero kung titignan mo yung ibabaw parang wala. Pero eto mga kapatid, itong na-develop ng China ngayon, talagang hindi lang ilalim ang makikita mong may sira, pati ibabaw o kung ano man talagang wala daw makakaligtas. Intact, making it almost impossible for the enemy to survive or rebuild. Now, the need for such weapon becomes very clear after the United States attacks on Iranian nuclear sites in June 2025. Ayun nga yun, di ba? Yung nakaraan, yung tinira ng Amerika, yung Iranian nuclear facilities, di ba? Yung bumabaon yung nila, yung missile nila, tapos kung ano man yung nandun sa ilalim, yun lang yung sasabog. The US dropped massive bunker-busting bombs just to hope that it can destroy everything
But you know what? Reports suggest that some parts of the underground installation may have survived. Now, this demonstrated a major challenge in modern warfare. Even the most powerful conventional weapon can sometimes fail against deeply buried and hardened targets. China Kasi yun yung hamon eh. Ang kadalasang napipinsala kasi talaga, yung mga nasa ibabaw lang, di ba? Pero ang pinaka-challenges kasi talaga, paano mo ngayon masisira yung mga nandudun sa ilalim. Di ba? So eto na ngayon yung kumbaga nilutas ng China. China's new technology aims to solve exactly this problem by allowing multiple nuclear warheads just to hit the same target repeatedly, making sure that it is completely neutralized. Also, the implication for China's military power is massive. Now, this weapon could give Beijing the ability to destroy the strongest fortified enemy installations anywhere in the world, acting as both an offensive tool and powerful deterrent. Kumbaga kumbaga parang kung halimbawa etong sinasabi ng China na bagong weapon nila ang tumira doon sa Iranian nuclear facilities. Talagang as in walang makakasurvive doon. Masisira daw talaga nila. At dahil nga dito sa bagong abilidad o bagong kapabilidad nitong China, ito'y magiging matinding deterrent daw o pagpigil sa kung sino man ang magtatangkang labanan sila dahil meron silang ganitong uri ng sandata. Acting as both an offensive tool and powerful deterrent. Offensive tool saka powerful deterrent. Like the US and its allies would have to think twice before engaging in any kind of conflict, knowing that China could strike decisively. It also sends a very strong message. A message that... Diba? Narinig niyo yung sinabi? Ito nga ay magpapadalawang isip sa kung sino mang bansa o tulad ng US at yung mga kanyang alliance na mag-engage o magkaroon ng laban dito sa China. Kasi nga alam nila ang China ay pwede silang tirahin decisively, sabing ganun. At meron silang ganito kalakas na puwersa. Kaya kumbaga, mapapadalawang isip ka, papalagan mo ba ang China o hindi? Kumbaga yun ang purpose nun. Dalawang purpose nun. Pag-atake at saka pang pigil para hindi mo kami galawin. Strike decisively. It also sends a very strong message. A message that China is catching up and possibly surpassing also that to other global powers in advanced nuclear capabilities, reshaping the global military dynamics. So eto nga ang parang mensahe ring inihahatid ng China, no? Humahabol sila o bukod doon mga tol, baka malagpasan pa nila yung kakayanan ng mga major military power dito mga tol sa buong mundo o yung mga pinakamalalakas na puwersa baka malagpasan pa ng China. But then again mga kapatid, syempre tulad nga nung sinabi ni Donald Trump nung nakaraan, di ba? 10 years daw na mas advance ang mga kagamitan ng Amerika kesa sa Russia at saka sa China. Si Donald Trump ang may sabi nun mga tol, 10 years advance ang kakayanan ng US. Ito naman sinasabi ng China, meron silang na-develop na ganito. But then again, hindi pa naman talaga nagagamit yan actual. Pero kung nagamit na nila yan sa testing, di ba? Wag naman sanang dumating ang pagkakataon na talaga magagamit na yan sa actual kasi kakaiba. Ang labanan ngayon mga kapatid, hindi kasi katulad ng World War I saka World War II . Iba ang labanan ngayon mga tol, palakasan na ng teknolohiya. So eto tingnan nyo, na-develop ng China . Kumbaga na-rebuild nila, na-reinvent nila yung tinatawag na nuclear weapon. Kung alam natin yung nuclear weapon, pag sumabog isang mushroom cloud, eto 3 times. 3 strike mga tol. Sa isang bala, 3 ulit o 3 pinsala ang pwedeng matamo. Siguro himpapawid, kalupaan, saka yung pinakailalim. Kaya sabi wala talagang makakasurvive. Siguro yung ibang tatakas, mabilis, damay pa rin yun. Yung mga nasa ilalim na nagtatago, mga nasa bunker, damay kayo. Lalo-lalo na yung mga nasa ibabaw lang. In the meantime, experts warn that if China successfully deploys the triple nuclear strike, it could trigger a new arms race and nations like US, Russia and even India, they are forced to develop similar technologies or enhance their defenses. Ganun nga mangyayari talaga. Hindi naman siguro papayag itong mga bansang to na wala silang ganyan, di ba?
Alliances and strategies across the world could be shuffled as countries try to prepare for this new level of military threat. At pag nangyari yun mga tol, at pag nagkaroon nga ng ikatlong laban ng pandaigdigan, imagine mo kung anong klaseng pagsira sa mundo ang magaganap kapag ganito kalalakas ang sandata ng bawat bansang naglalaban-laban. Diba? Kaya nga tama si Einstein eh. Kung sakasakali daw magkakaroon ng ikatlong laban ng pandaigdigan at kung magkakaroon pa ng pang-apat mga tol, baga maghahampasan na lang daw tayo ng patpat. Ibig sabihin babalik tayo dun sa caveman era. In the end, the triple nuclear strike is more than just a weapon. It is a statement of power. It highlights China's ability to innovate in military technology and challenge traditional superpowers. While the full consequences are still unfolding, one thing is loud and clear. This breakthrough could mark a new era of warfare, and it is already keeping the US and its ally awake at night. So eto na nga mga tol, bagamat sinasabi ng China mga tol na sila'y para sa kapayapaan at gusto nga nilang manguna pa, di ba? Doon sa wala daw gagawa ng nuclear. Pero kita nyo naman, triple nuclear strike pa ang kanilang ginawa mga tol. Di ba? So bakit nila ginagawa yan? Saan nila gagamitin yan? Di ba meron tayong isang politiko rito sa Pilipinas ang sabi, saan mo gagamitin ng missile? Di ba? O eto ngayon, ang tanong sa China, saan nyo gagamitin yan? Siyempre para sa mga kalaban nila. Sabi nga ito ay powerful deterrent o pagpigil sa mga kalaban na huwag kayo mag-e-engage ng conflict laban sa amin dahil ito yung kakayanan namin. Kaya nga dapat meron tayong mga missile hindi para gamitin. Para din mga kapatid maging deterrence din natin. Deterrent natin sa mga kalaban na kung sakasakali huwag kayong magkaka-conflict sa amin kasi meron kaming ganitong kakayanan. Kaso mga tol, eto nga ayon dito sa balita, tila ba nilagpasan na ng China yung kakayanan ng iba't ibang mga bansa kasi hindi lang once, hindi lang two, triple mga kapatid yung kaya ng nuclear weapon nila mga tol. Naku po. Anyway, bilang mga tao rito sa ating daigdig na naghahangad pa rin na bumuti ang lagay ng ating mundo, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.